view. Talagang solid. Grabe. Salamat. So ito, start na ulit tayo bumiyahe mga sards. Bali, andito pa rin tayo sa bayan ng Sorsogon. Ang oras ngayon ay 4:30 ng madaling araw. So, bali, babiyahe tayo na ngayon ng halos 495. Basta naglalaro din siya sa 500 km hanggang Sampaloc, Tanay, Rizal. So, mas malayo siya kaysa sa biniyahe natin kahapon. Kahapon halos mga 300 lang yun yung biniyahe natin. Mahigit 300 kilometers. Ngayon ay malayo talaga to. Talagang mapalaban na naman tayo. So bali pang 4 days ko na rin nagmumotor ngayon. Simula nung nag-Leyte loop tayo, medyo maingay na rin yung panggilid ng motor ko. Pagka siya, minor lang. Parang walang grasa. Naubos na yata yung grasa Sigurado to pagdating natin ng ng Tanay, pa-maintenance ulit natin tong motor natin. Ito talaga yung isa sa downside ng Mio Sporty ko Masyadong magastos siya sa maintenance. Every time na bumabiyahe ako ng malayo, kailangan mo palagi ipa-check yung panggilid mo. At pagka babiyahe ka rin ng malayo, syempre ipa-check mo rin. Dapat talaga marunong tayo magbaklas ng panggilid. Kailangan natin pag-aralan yan para kahit papaano, kung wala namang sira, may piyesa lang napapalitan, alam natin kung paano gagawin. Medyo magastos din kasi pag sa shop mo ipapagawa. So ito, sinakto ko talaga na 4:30 umalis dito kasi ang plano ko, doon ako mag sunrise sa may Kamalig bypass sa Albay. Para sakaling makita natin yung Mayon Volcano. Alright, bali bayan na tayo ng Castilla. Yan, pagka makita mo yung mga red na yan, ilaw na red, sa poste ng ilaw yan. Yan yung reference ko pagka nandito na sa bayan ng Castilla. Bali kakaliwa na tayo dito sa may bypass road ng ewan ko anong bypass road ba to? Daraga, diversion road ng Daraga. Wala kita ko na yung Bulkang Mayon Natatanog ko dito pero hindi talaga siya buo. Medyo mapags siya sa taas. Hindi yan kita sa camera sigurado. Nakikita ko lang yung gilid ng paanan niya. Sayang naman. Kailan ko kaya machechempohan tong Mayon Volcano na to. Nabuo siya. Yan Uy, mukhang mabubuo siya. Kita nyo ba sa camera? Ito yung spot na laging maganda tigilan pagka dumaan ka ng diversion ng Daraga. Kasi kitang-kita mo yung Bulkang Mayon. Ayan. Grabe kalaking bakal
Balik na tayo sa highway. Medyo nabubuo na yung lumiliwanag na sa Mount Mayon. Antayin natin sumikat yung araw. Pero daan muna tayo ng Cagsawa Ruins. Try natin mag picture dito. Nakaraan kasi ang daming tao eh. Pwede ipasok yung motor doon, magpipicture lang. May tayo. Magkano yung 45? Magpapapicture ka doon, sir? Hindi, ako na lang magpipicture. Okay na yan, huwag na. Okay na yan. Okay na doon? Oo. Pwede yung motor doon, hanggang doon. Oo, pwede ba? Dahil ko, pwede naman yung motor doon sa taas, no? Pwede po, sige. Picture na natin yan. Baka isang picture man lang. Goods na yan. Nakasulat dito sa kampana. Church of Cagsawa. Bawal yata dito pumasok hanggang dyan lang yata. May harang Mga repair na lang to, yung mga semento na nakatapal dyan Ito yung mga masarap puntahan, yung mga dati sa libro mo lang nakikita. Alam mo yung libro natin nung elementary tayo. Yung lagi may ganito doon. Number 1 yung Hekasi, sigurado yan. Hekasi, Araling Panlipunan, basta mga more on history. Number 1 to Mayon Volcano. Ganda, no? Let's go na. Sa Kamalig tayo magtambay. Mas chill kasi yung dun, yung paligid dun. Hindi ganong matao. Dito mamaya marami na rin tao dito Tsaka inaantay ko pa sumikat talaga yung araw para medyo luminaw pa yung Mayon Volcano. Medyo pa siya mafags pa. Sumlang Lake. Dami ding dito, ATV bango, may longganisa. Saan kaya yun? Bango Parang sarap kumain, may longganisa. Dito yun yung mag-aarkila ka, tapos doon kayo magra-ride sa paanan ng Mayon Volcano. Ito yung ATV rides. Dito yata yung daanan Grabe Buti pala dumaan ako Wala akong plano dumaan Plano ko sana dyan lang sa Kamalig bypass, doon tayo magtatambay. Tapos lalo pa akong na-dismaya kanina kasi nung pagkakita ko sa Mayon Volcano, malabo, mapags yung paanan niya. Ngayon, nung pagdaan natin ng Daraga Diversion Road, medyo nawawala yung pags. Antayin natin sumikat yung araw, yung mas lalong uminit. Baka sakaling matunaw yung pags, mawala. Sigala. Diretso na tayo ng bypass. Pasok na tayo ng bypass mga sards. Kamalig bypass, alright. Yan, dito ang Bulkang Mayon. Lapit natin sa kanya.
Solid. Yan, dito tayo mag-stop over. Dito lang sa may part na to ng kanan na to. Dati dito rin tayo nag-stop over eh. Ngayon, dito ulit tayo. Kasi konti lang dumadaan dito. Yan o. What a view! Talagang solid. Grabe. Sea of Clouds oh. Ganda pala tumambay dito pag gantong oras. Tignan mo. Sea of Clouds. Sea of Clouds ba yun o fogs? Grabe ng lubak. Ayun mga sars, dito na tayo sa bayan ng Ligaw. Ligaw ba to? Bayan ng Ligaw. May Jollibee dito. Parang gusto ko muna tumigil dito, makakapagkape. At medyo nagugutom na din ako eh. Kaya kung ano, okay yung parkingan at masikip yung parkingan ng motor, pwede siguro dito mag-park. To flag ceremony ng mga estudyante. Ayun mga sars, bali kakatapos lang natin kumain. Medyo napatagal yung pagtambay ko doon kasi inayos ko pa yung ano, in-screenshot ko pa yung mga nagpapa-shoutout sa mga YouTube natin, YouTube comments. Sa hindi nakakaalam, minsan nagsha-shoutout po ako sa mga dulo ng videos ko. May ilan-ilan lang na hindi ako nakapag-shoutout kasi iniipon ko. Konti lang naman yung mga nagpapa-shoutout eh. Medyo iniipon ko. Ang gando. Forma nung ganong ano, motor CB150X. Pang adventure bike talaga. Yun talaga yung bagay sa akin eh, mga ganon. So ayun, bali mamaya magsha-shoutout tayo after ng ano natin, ng biyahe natin. Pagdating natin doon sa Tanay. Ito pala, bayan ng Ligaw. Tama, Ligaw Albay. Bali sunod yata nito, Pulanggi na yung kasunod yan. Bayan ng Pulanggi. So ang oras ngayon ay alas 7:46 na ang umaga. Halos 1 hour yata ako nakatambay doon kanina. At ang nakain pala natin ay 220 pesos para sa breakfast natin. Yun yung unang gastos natin. Pag nagpagas tayo ngayon, i-add na lang natin. Yung pala oh, may pares pala dun oh. Ayun, Pulanggi Albay na tayo. Pulanggi, bayan ng Pulanggi, Albay. Alright. Bato, Camarines Sur. Camarines Sur na tayo mga sards.
Ayan o, Nabuwa, Naga City. Pero wayo kung magduda, baka lang sa simula maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan ang aking pangungulila. Trap in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream, baby. Ayun mga stars, bali bayan na pala tayo ng Bato, Camarines Sur, Pansit Bato. Shoutout sa mga taga Bato dyan. Ay, dito pala galing yun, yung dati niluluto ng ng parents ko nung bata pa kami. Pansit Bato kung tawagin, dito pala yun. Tama, oo, ayun, Pansit Bato available here. Dami nga, Pansit Bato. Ang maganda i-try yun. Yun, dami din, oh, mga Pansit Bato. Yun mga sarge, tapos na tayo magpagas. 220 para sa full tank ng ating Mio Sporty. Alright, bali i-add lang natin yung nakain natin kanina. 220 din yun. Bali 440 na yung nagagastos natin mula sa umagang ito. Brake pass and first gas up. So malapit na rin tayo sa Nabuwa. Ano to eh, Bato, Camarines Sur, tapos Nabuwa. Ang next yata nito Naga or Pili, hindi ko alam eh. So bali malapit dito yung diversion na dinadaanan ko. Pag pumupunta ako papunta ng Samar galing ng Maynila, laging dito yung daan ko sa may diversion road. Bali hindi ka nadadaan ng Kabayanan ng Pili, ng Naga, tsaka Nabuwa siguro yun. Pero ngayon dadaan tayo ng Kabayanan, gawa nga ng pauwi tayo, kailangan natin bumili ng pasalubong, lalo yung pili nuts. Yan yung lagi pinapabili sa akin ng asawa ko eh, pili nuts. Mas okay kasi pag doon ka bibili sa may part mismo talaga ng bayan ng Pili, medyo mura, tapos quality yung mabibili mo. Oh, may release ng train, dapat mabagal. Talagang wagam ka dito pag mabilis yung takbo mo. Bali bayan na tayo ng Nabuwa, sa mismong town proper nila. Lawak na pala yun, oh. Grabe, parang sa Pampanga lang. Ayun mga stars, nag-stop over muna ako doon sa may tindahan. Tapos bumuli ako ng Cobra po. Tinatamaan agad ako ng antok. Anong oras pa lang eh, 8:46 pa lang, tinatamaan ako ng antok. Aga ko kasi nagising 3:30 madaling araw. Yun sana yung mga gusto ko na biyahe, madaling araw, kasi yun yung mga oras nagising yung diwa ko. Problema naman kung babiyahe ako ng madaling araw, may mga madadaanan tayo na hindi natin ma-appreciate kung gaano kaganda. Gawa ng madilim pa nga, hindi rin natin mabibidyoan ng maayos. Sige, grabe, counterflow yung truck, oh. Ito yung downside ng pagiging early person. Lagi akong maaga nagigising kahit puyat ako. Pero pagdating ng mga gantong oras, yan, antok na antok talaga ako yan. Gusto ko talaga matulog mga gantong oras. Ayun, bayan na pala tayo ng Pili. Yan, oh, Pure Gold Pili. Mga traffic pa dito kasi yan sa town proper mismo ng Pili. Nga ba yung bilihan dito? Ito yata yun eh.
Di. Doon pa yata sa unahan. Oh, lagpas yata ako ah. Lagpas nga. Balik tayo. Balik. Dito lang yun eh, sa may left side eh. Kung po dito lang banda yun eh, no? Pasalubong center. Nawala. Ay, tinanggal sila dito. Ano ba yung looban dito? Palengke naman na to. Dito yung sila nakapwesto eh. Wala. Grabe naman. Basta pasok lang yung ano dito. Diretsuhin na natin to hanggang Naga. Siguro naman meron pang mga pasalubong center dyan sa unahan. Sayang naman. Ito lang pa man din yung dahilan ko kung bakit dito ako dumaan. Tapos wala na pala sila doon. Sana meron pa dito sa unahan. Alright, Naga City na tayo. Naga City. Alright mga SARS, malapit na tayo sa Sipokot. Mga ano na lang, 10 km na lang. Bali ang oras ngayon ay 10:36 ng umaga. After nun, pagdating ng Sipokot, kakaliwa tayo nun hanggang sa ano, makaabot tayo sa kanto ng Tabugon. Tapos dun tayo magla-lunch, kanto ng Tabugon. Ayun, Sipokot na tayo mga sards. Bale ito yung kanto ng Sipokot, yung Kabayanan, dun pa sa unahan. Gagawin natin, magpagasa tayo dito kasi halos mga 100 km din to eh, hanggang sa kanto ng Tabugon. Para dire-diretso na tayo. Ayun, bali 160 yung gas natin para sa pangalawang full tank ng ating Mio Sporty. So magkano yung kanina? 220 yung gas, tapos 220 yung pagkain, 440 plus 160, sakto 500. Ay 600 pala, sakto. So bali kakaliwa na tayo dito para sa papuntang Sipokot. Ayan, 93 km itong kalsada na to. Ano to? Rolando R. Andaya Road, papuntang kanto ng Tabugon. Alright, doon na tayo mananghalian sa kanto ng Tabugon. Hanggat ganado ako mag-drive, titirahin natin kasi mahirap din yung daanan dito. Marami ding malubak dito. So ang oras ngayon ay 11:18 ng umaga o ng tanghali. Meron pa tayong ano ba to? 318 km hanggang sa Sampaloc, Tanay Rizal. So, birahin na natin to mga SARS. Ride safe. Alright. Ayun mga SARS, nakarating na din tayo sa wakas. Woo! Grabeng yan, 93 kilometers lang pero layong layo ako.
Pagkas muna tayo dito. Dito pa rin tayo kakain sa lagi natin kinakainan. Saan ba yun? Ayun, doon pala. Pagkas muna tayo dito. Another full tank. Oh, grabe. Unleaded. $64 pa lang isang litro ng gas, kaya umabot ng 240. Ay, dito tayo kain 24/7 Pares Restaurant. Alright. Yun mga salds, tapos na tayo kumain. Alright. Kinain natin ay halagang 150 pesos. Tapos ang gas natin is 140. I-add lang natin yan dun sa gastos natin kanina. So tingnan nyo na lang sa screen kung magkano yung lahat-lahat yung total nya. So ang oras ngayon ay alas 2:08 ng hapon. Andito tayo sa kanto ng Tabugon. At meron pa tayong 225 km hanggang Sampaloc, Tanay Rizal. So meron pa tayong 6 hours and 3 minutes na biyahe. Medyo delay na yung natin, yung estimated time arrival natin. O tuloy-tuloy lang to. Ibiyahin na natin to. Quezon Province naman yung titirahin natin. Mas mahaba to. Mahaba tong Quezon Province na to. After nun, Laguna. After na Laguna, Rizal na. Ayun, katatapos lang umulan dito. Medyo na-delay lang ako ng konti, kaya hindi tayo inabot. Bali meron tayong 44 km hanggang yata to, sa Gumaca Bypass. Gumaca Bypass Road. After nun liliko tayo para mag bypass road tayo. Yung panggilid ko naririnig ko na, umiingay na. Kailangan di ko muna ibirit ng ibirit, baka abutan pa dito sa biyahe. Mahirap na. Ano lang tayo, hinay-hinay lang. Ito, Gumaca Bypass. Alright.
seaside na tayo. Ito Plaridel pa to, bayan pa to ng Plaridel. Plaridel, Quezon. Ang next ito ay Atimonan. Kaaberya pa tayo. Oh, tainang yan. Kaya pala lumambot. So ayun mga salts, paakit na nga tayo ng Bitugang Manok. At sakto nagpagas tayo. Tapos naplatan pa tayo. Anong klase. Buti na lang nagpagas ako dito. Kung hindi ako nagpagas, hindi ko talaga malalaman na malambot na yung gulong ko sa likuran. Pero nararamdaman ko naman kanina na kumikimbot yung likuran. Ayun na na pako. Yung putol na pako. Lumang pako, visit na yan. So bali ang gas ko kanina is 150. Tapos yung pa-repair ko ngayon ng na-flat ko na gulong is 100. Yan, tingnan nyo na lang sa screen kung magkano yung total ng lahat. Andyan sa screen. Tapos kanina for the first time kasi ngayon lang ako na pako na tubeless yung gulong. Syempre hindi ko pa na-experience yun. Kaya yung pag-repair kanina, na-ignore ako na tinutusok lang pala yun. Saka mo sasalpakan. Tutusok lang ng bakal. Tapos may pantapal na kasama. After nun, nung repair na, tinanong ko yung matanda. Sabi ko, kaya na ba yan? Matibay na ba yan? Hindi na ba matuklap yan? Tapos sabi ko, kung hindi na ba mapaplat, sabi niya, pwede maplat pag napako ulit. Dahil ang mga sagot diyan. So ito, akit na tayo. Bitugang Manok. Malamig na yung klima. Ito talaga yung masarap na biyahe, mga ganito. Napakainit kasi kanina. Init na ako. Tapos naka riding jacket pa tayo. Ay. Alright, bayan na tayo ng Pagbilao mga sards. Dito na tayo sa Pagbilao, Quezon. At ang oras ngayon ay 5:21 ng hapon. Magmula dito sa Pagbilao, Quezon, meron pa tayong 133 kilometer hanggang Sampaloc na Rizal. Layo pa. Kaabutin na tayo ng dilim sa biyahe, sigurado. Ayun, balik kakanan tayo dito mga sards. Papasok ng subdivision. Okay. Yung subdivision na dinadaanan natin pag pumunta tayo ng Bicol. Dito tayo dadaan. Yan, bali ito yung subdivision. Subdivision ba tawag sa ganyan? O housing? 'Yan, 'yan. 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 '
Ayun, bali ano tayo, pagbilaw tayo ngayon mga sards. Ang oras ngayon ay alas 5:44 ng hapon. So ito, kunting tip lang. Pag halimbawa ang babiyahe kayo ng Bicol, galing kayo ng Manila, pag dito kayo dumaan mismo, huwag na kayo magtaka. Baka mag-isip din kayo kagaya ko noong una, sabi ko biyaheng Bicol ako, bakit dumaan ako sa gantong klase ng lugar. Dahil kung doon kayo sa highway, matatraffic kayo, dadaan kayo ng kabayanan ng Pagbilao. So ito, kaya dito tinuturo ni Google Map dahil sementado na yung daanan dito. Tapos ang paggaling kayo dito, papunta kayo doon sa Bicol, yung dadaanan nyo pagkatapos ito yung subdivision na dinaanan natin kanina. After ng subdivision, yung labas na ulit kayo ng Pan Philippine Highway o Maharlika Highway. Parehas lang. Kumbaga parang iniwasan nyo lang yung bayan ng Pagbilao. Ayun mga sards, Lukban diversion na tayo. Yan, Parine sa Lukban. Alright. Magandang gabi mga sards. Nasa biyahe pa rin ako. Andito na tayo sa yung sabi ko na unang lubak mong madadaanan pag papasok ka ng Lukban. Galing ka ng Laguna, kaya puro sa outer lane dumadaan yung mga sasakyan kasi grabing lubak sa inner lane. Oops, yeah. Ayun, medyo makinis na yung inner lane dito. Lubak pa rin pala sa unahan. So bali ang oras ngayon ay alas 6:26 ng gabi. At meron pa tayong 89 km hanggang Sampaloc, Tanay, Rizal. Ano pa siya, 2 hours and 25 minutes na biyahe. Luciana na pala tayo mga sards. Ayun, bayan ng Luciana, Laguna. Alright mga sards, bayan na tayo ng Pagsanhan, Laguna. At ang oras ngayon ay 7:11 ng gabi. So meron pa tayong 61 km hanggang Sampaloc, Tanay, Rizal. Ganda na simbahan nila, mga heritage na simbahan. Ayun o. Bayan na tayo ng Lumban. Alright, Lumban, Laguna. 1518 1998. Ayun mga sards, Pami na tayo. Pami, Laguna. Alright. Bali, arko na tayo ng Pililya mga sards. Ito windmill. Alright. Picture tayo dito para maganda. Ito, papasok na tayo. Dito na tayo sa Sampaloc Road. Siyempre, agpagas muna tayo. So ayun mga sards, malapit na tayo magtapos-tapos. Paakyat na tayo dito ng Sampaloc. Bali, Sampaloc Road na itong binabaybay natin. Parang kailan lang na Maharlika Highway yung dinadaan natin. Ngayon nandito tayo sa daanan pa uwi sa ating bahay. Alright. So meron na lang tayong 13 km hanggang sa bahay. Doon na rin tayo magtapos-tapos at magsha-shoutout. Tapos kikwentahin natin kung magkano lahat ng nagastos natin mula itong Leyte to Rizal. Oh, hahay! Grabe! Dito tayo, Sampaloc na tayo mga sards.
Nagbabalik si Motosards. Alright. Ay, salamat. Yung mga sards, bali hanggang dito na lang yung video natin. At sobrang nakakapagod. So para sa mga nagastos natin ngayong simula day 1 hanggang day 2, andyan sa screen, tingnan nyo na lang, andito, ayan o. Duty naman na ako mag-compute pero nakalista naman sa akin. So bali ang gawin na lang natin ngayon ay i-shoutout natin tong mga matagal nang nagpapa-shoutout na nagko-comment sa ating mga previous video sa ating YouTube. So unahin ko, shoutout kay Nail Ride Moto, shoutout kay Bike Tayo, shoutout kay Joe Motovlog, at shoutout kay Gerald. Shoutout din kay Jerome Toledo. Shoutout din kay Christopher Villapando. At shoutout kay yung user Vic. Ito si Vic. Ito yung na-meet ko dun sa Samar nung nag-Samar loop ako. Bali siya yung siklista nun na simula Santa Margarita yata yun, Santa Rita. Ay simula Cavite, binike niya hanggang Samar, tas balikan. So ayun lang mga sards, kung nakaabot ka sa part ng video na to, hey, maraming salamat. Like, share, comment, and subscribe. Alright.